Winless pa rin ang TNT sa conference na to. Bagsak pa rin sila sa standings na nag-animoy terraform ang TNT ngayon. May malaking problema ang TNT sa kanilang core at pati buong system na parang nagkawindang-windang dahil hindi na malaman ni Coach Shot kung ano ang gagawin sa lahat ng quarters kaya hindi sila nakabawi hanggang sa dulo. Klarong-klaro na sa unang quarter, pinaghandaan talaga ng mabuti ng Phoenix ang laban at ginamit nila ng lubos si Jason Perkins para maging mismatch sa ilalim habang ang TNT nag-small ball sa pagkakalang epektibo to. Pero the more na ginagamit nila small ball, the more din na nakakapag-penetrate si Perkins inside out. Kaya doon na nagsimulang namaga ang kalamangan ng Phoenix. Isa pa sa nagpabagsak sa TNT ay ang poor shooting nila. Ang Phoenix nakakuha ng 4 out of 4 shooting. Ang TNT naman mas maalat pa sa asin. Nawala ang tira ni Calvin Oftana na masama din ang record sa field goals. Nawala din yung shooting ni ng Batak at puro force offense ang pinapakita. Sugod nga ito ng sugod pero hindi naman tumatama. Nag-finals MVP ka pa kasi. Kaya dapat daw may napatunayan. Maganda din ang naging takbo ng second quarter pabor dito sa Phoenix Fuel Masters. Syempre katulong nilang sunod-sunod na 3-pointer ni RJ Hasul. Hanggang sa second half halos hindi nagbabagong nilalaro ng TNT kaya walang ibang nagawa si Coach Shot kundi ang magwala. Kahit wala naman talagang foul sa depensa ni RR Garcia against RR Pugoy sa layup. Hindi na nga maintindihan ng mga TNT fans ang takbo ng TNT ngayon. Paano ba naman? Winless pa sila. At sobrang bad start nga ito para sa kanilang trip to Grand Slam. Parang ito na yata ang pinaka-worst conference ng TNT. Ang problema kasi sa TNT, para na jetlag pa sila na hindi makamove on sa championship na merong RHJ. So nasanay siguro sila na may bumubuhat kapag naiipit. Nung finals kasi, halos 75% ng opensa doon ay galing kay RHJ. Bilang yun nga naman ang trabaho ng mga import. Kung ako sa TNT, tatanggapin na lang nila si Mikey Williams at pagtiyagaan nila ang malaking talent nito kung ayaw nilang mapahiya ngayong konferensya. Si Mikey Williams unstoppable kahit damihan pang bantay. At ngayon ko rin napatunayan na madali naman palang basahin ang kahinaan ng TNT. Kung magaling sila sa shooting, tapatan mo rin ang mga pasok na tira tapos tight defense na hindi kayang kumawala sa mga box out. Tapos itong TNT, hindi mabilis na kapag-adjust ngayon. Kung sa bagay, hindi pa naman tapos ang laban at pwede pang magbago ang lahat. Arvin Tolentino, may problema din daw umano sa coaching staff ng Northport kaya wala itong gana ngayon. Ang best player of the conference natin nagsasawa na sa Northport. Nasa bench lang muna ngayon si Arvin dahil sa sideline injury. Mas minabuti na hindi na ipilit ng NP. Kaya itong si Arvin laging nadadawi sa issue na benta daw para magpatalo. Usap-usapan din na may isang player daw ang may nakaalitan mula sa coaching staff kaya ganun na lamang ang pagkagusto nito na umalis. Hinala ng mga tao si Arvin yan kasi iba din ang pinapakita niya recently. Medyo malamya kumilos, parang naglalaro lang sa practice game. Ang Northport hindi kayang bumangon kung walang Arvin dahil star player nila yan at umano'y tagabuhat. Siya ang pundasyon ng team. Since kasi nung napunta siya dito, gumanda ang performance nila at mas nagiging hype sa shooting na may 56% team field goals. Habang si Arvin, 4 of 5 sa shooting, especially last conference na kung saan nakuha nga niya ang best player of the conference. Sayang naman ng Northport kung mawawalan sila ng player na umano'y tagabuhat. Hirap ding manalong Northport ngayon nung wala na silang import na si Kadim Jack. Kaya ang opensa nila, kanya-kanya na lang ng bato. Arvin Tolentino, makakaalis na ba sa Northport? Tingnan natin ang mga mangyayari.